Magandang araw, mga kabiyahe. Ngayon, samahan niyo ako at tuklasin natin ang mga sikat na istruktura sa Pilipinas na talagang kahanga-hanga. Mula sa mga gawang taong tanawin na nagpapakita ng ating mayamang kasaysayan at kultura, hanggang sa mga natural na kababalaghan na pinagkalooban ng kakaibang ganda, ang Pilipinas ay tunay na puno ng mga lugar na dapat nating ipagmalaki. Sa biyaheng ito, hindi lang natin dadalawin ang mga lugar na ito, kundi alamin din natin ang mga kwento at kasaysayan na bumubuo sa kanilang kagandahan. Tara na! Unang destinasyon natin, ang Banawe Rice Terraces. Matatagpuan sa gitna ng Cordillera Mountain Range, ang mga hagdan-hagdang palayan na ito ay itinuturing na 8th wonder of the world. Isipin nyo, mga kabiyahe, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, gamit lang ang kanilang mga kamay at simpleng kagamitan, hinubog ng mga ifugaw ang mga bundok para maging mga palayan. Nakakahanga hindi lang ang kagandahan ng lugar na ito, kundi pati na rin ang sipag, tiyaga at talino ng mga ninuno nating lumikha nito. Para kang naglalakad sa isang higanteng hagdanan patungo sa kalangitan. Talagang nakakabilib ang dedikasyon nila sa kanilang kultura at pamumuhay. Dito naman tayo sa Maynila, mga kabiyahe sa San Agustin Church. Itinayo noong 1607, isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Makikita mo rito ang masalimuot na disenyo ng Baroque architecture. Lampas sa kanyang kagandahan, ang simbahang ito ay saksi sa makulay at madalas magulo nating kasaysayan. Maraming beses itong nasira ng lindol at tigmaan, pero paulit-ulit din itong itayong muli. Simbolo ito ng katatagan ng pananampalataya at diwa ng Pilipino. Sunod nating pupuntahan, mga kabiyahe, ang Chocolate Hills sa Bohol. Isipin mo, mahigit 1,200 na burol na parang mga tsokolate na nakalatag sa malawak na lupain. Tuwing tag-init, nagiging kulay tsokolate ang mga damuhan sa burol, kaya tinawag itong Chocolate Hills. Maraming alamat at kwento tungkol sa pinagmulan ng Chocolate Hills. Mayroong kwento tungkol sa mga higante na nagbatuhan ng mga bato at buhangin. At meron din namang nagsasabi na ito ay luha ng isang higanteng umibig sa isang mortal. Ano man ang kwento, isa lang ang sigurado, nakakabighani ang kagandahan ng Chocolate Hills. Tara na sa Bicol, mga kabiyahe, at masdan natin ang perpektong hugis na kono ng Mayon Volcano. Kilala sa kanyang nakakabighaning ganda, ang Mayon ang isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa ating bansa. Pero alam nyo ba, sa likod ng kanyang nakamamanghang ganda, may kwento ng pag-ibig at trahedya. Ayon sa alamat, ang Mayon Volcano ay isang magandang diwata na pinangalanang Daragang Magayon. Ang perpektong hugis ng bulkan ay simbolo ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Balik tayo sa Intramuros, mga kabiyahe, at bisitahin natin ang Fort Santiago. Itinayo noong 1571, ang Fort Santiago ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Dito ikinulong ang ating pambansang bayani, si Jose Rizal, bago siya barilin sa Bagumbayan. Sa paglalakad sa mga lumang pader at tunnels ng Fort Santiago, parang bumubuhay muli ang mga kwento ng katapangan, kabayanihan, at pag-ibig sa bayan ng ating mga ninuno. Isang lugar kung saan maaari nating sariwain ang ating nakaraan at pahalagahan ang ating kalayaan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sana'y nasiyahan kayo sa pagtuklas sa mga sikat na istruktura sa Pilipinas. Tandaan natin na ang bawat lugar ay may kwentong hatid at aral na dapat pahalagahan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga biyahe at kwento. Hanggang sa muli, mga kabiyahe!